Wala raw special treatment para kay dating Senador Bong Revilla na nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si BJMP spokesperson J. Rex Bustinera. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Morning. Sir, kamusta po ngayon umaga si dating Senador Bong Revilla? So far po, okay naman. Wala naman tayong natanggap na any negative report concerning his detention kagabi. At this point, nasaan po siya nakadetine? Nasa CELDA ho siya ng mga newly committed PDL. May kasama rin ho siyang 4 dahil ho may mga co-accused siyang sumunod after ilang hours kagabi. So ilan po yung mga nakadetine doon sa kwarto na kasama ni former Senator? Bali 5 ho sila eh. 5 ho silang bagong dala galing sa Digang Bayan. Okay. And kailan po siya maililipat sa general population? That is after 7 days ng kanyang medical quarantine, classification and assessment. Oo. Ay, sir, baka po pwede po ninyong masabi sa amin kasi kahapon, although we all know naman po ang release po ng booking procedure ay manggagaling sa PNP. Pero bakit po kaya hindi nakita ng publiko yon? I cannot speak in behalf po sa PNP kung ano po yung booking process nila doon. Sa BJMP ho kami magkaiba ho kasi kaming ahensya. Okay. I understand, meron na po kayo mga unang naging pahayag patungkol nga po sa wala pong no VIP treatment dito sa mga high profile na makukulong sa BJMP. But of course, para po sa ating mga viewers, ano po ba ang sukatan o konkretong sukatan ng no VIP treatment? Una po, kung ano ho ang pribileyo at dadanasin ng isang ordinaryong bilanggo, ay ganoon din ho para sa lahat, kahit po ay high profile yan, former politician o isang government official. CELDA ho, pare-pareho lang ho ang disenyo ng CELDA nila at ihahalo naman ho siya sa general population. Kung ano ho ang kakainin ng isang ordinaryong bilanggo, yun lang din naman ho ang ihahain sa kanya. Ang oras ng dalaw ay susundin ho nila, kapareho ng lahat ng mga dalaw din. At ganun din ho, katulad ng isang ordinaryong bilanggo, lahat din naman ho ng kanilang lahat ng karapatang pangtao ay susundin naman natin. Well, speaking of, nabanggit niyo po kanina tungkol po sa pare-pareha sila ng kakainin, magkano po yung kanilang budget per detainee at saka ano po ba yung unang kinain ni former Senator Bong Revilla? Ang budget ho natin ay 100 pesos per day. Hahatiin ho yan sa 4 na kain, kasama na ho ang merienda. Unang kinain niya ho. Ang menu ho kagabi, ang pagtingin ho namin sa official menu ay ginisang pechay with steamed rice. Oo. Okay. So may iba pa po ba siya mga special request habang nakakulong? Wala naman ho. Generally, lahat naman ho sila, including the former senator, ay cooperative naman sa process ng kanilang pagdala sa loob ng kulungan. At wala naman ho tayong any incident regarding that. Okay. And of course, paano po yung mga visitation procedure? Katulad nga ho ng isang ordinaryong bilanggo, mayroon din ho silang pribilehong dalawin. Karapatan ho nilang madalaw ng kanilang immediate family. Tuesday to Sunday, mayroon ho tayong visiting hours. At kapag hindi naman ho makakapunta ang kanilang mga dalaw, pwede ho mag-i-dalaw o yung video call, virtual visit. Okay. And for the record, bawal po ng mga any electronic devices sa loob, no? Correct. Correct. Okay. Yung video call ho natin ay official jail gadget ho yun, tablet and laptop. Wala ho silang gadget, internet access, cellphone, tablet, laptop, o even aircon, wala ho. Ventilador lang po yun na 2 sa CELDA pang-10. Alright. And sa puntong ito po, sir, ano po ba ang garantiya natin sa publiko na ang sinasabi po natin na no special treatment sa mga high-profile na mga bilanggo ay hindi po salita lamang? Opo, tama. Hindi lang ho ito salita o direktiba nga ng aming Secretary of the Interior Local Government, Secretary John Vic Rimulya, kundi pinag-utos din po ng aming Chief BJMP, si Jail Director Roel Rivera, na i-monitor yan, i-check at ang lahat na mapapatunayang magpa-practice niyang VIP treatment na yan, ikakasuhan at tatanggalin sa serbisyo. Okay. Ay, malinaw naman ho yun. At nasa polisiya na ho talaga namin yan. Fair treatment, pantay-pantay, pare-parehas lang ang pagtrato sa lahat.
Alright. Doon po sa mga nakikita naming video ng itsura ng kanyang kulungan, ito po ay mga bunk beds, ano? Sino po ba yung makakasama niya doon? Sino po yung makakashare niya, no, sa bunk bed? Saan po siya matutulog? Sa taas po ba o sa baba? Nung dinala ho kasi siya, mag-isa lang ho siya nung 2:30 ng hapon. So mag-isa lang ho siya doon sa seldang ganong kalaki. Hinaluan ho siya nung 4 na former DPWH official nung hapon. Di ko lang ho na-monitor kung saan ho siya. Pero ayun ho, 5 ho ang 5 kama ho yun. Malamang tig-isa ho sila. Pero double deck ho kasi yun pag 10. Oo. Pero ito pong kulungan na ito ay di hamak na maganda po, no? Kumpara doon sa mga nakagisna na po natin ng mga kulungan sa iba't ibang lugar po sa atin. And para lang din po sa kaalaman ng ating mga kapatid, ito po ba ay, paano po ba ang ventilation dito at ang kanilang CR? Opo, ito po ay bago at modernong facility natin. Hindi ho ito pinagawa para lang ho dyan sa mga na-involved sa flood control scandal. Ito ho ay may laman na 3,612 mga city jail, mga residente ng Quezon City na nakakulong dyan. At hindi lang ho yan nag-iisa, meron ho tayo 142 projects na ongoing at yung iba natapos na mga bagong tayo, magagandang facility. At yan na ho talaga ang standard ng design natin. Kaya pinapakita ho namin. Yan na ho ang bagong kulungan natin sa lahat ng kulungan. Last na lang po, very quickly na lang po, sir, kasi alam po natin dito sa kulungan na ito ay sinasabi nga natin na no special treatment. Ay syempre ang tanong din po dito kasi sinasabi ni former Senator Bong Revilla yung kanyang security reason. So doon po sa pagsama sa kanya sa general population after the booking and all the processes na banggit niyo po kanina, sino po yung makakasama niya sa loob? Ano-ano po yung mga kaso? Because ang kanyang concern, security, gang-related issues. Kami naman po sa parte ng BJMP, sinisiguro naman ho namin ang seguridad niya. Makakasama niya ho doon, probably, depende ho majority ho kasi doon drug cases, may mga crimes against properties, mga pagnanakaw, ganon. Depende ho sa risk classification talaga. Malalaman ho natin after 7 days saan ho pinaka-appropriate. But definitely, hindi naman ho ito VIP treatment, kundi tutugunan natin for security reasons lang ang kanyang safety and security. Ayaw din naman ho namin na may mangyari dyan habang nasa poder ng BJMP. Kaya ito po yung two sides of the coin niya. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. BJMP spokesperson J. Rex Bustinera. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.